Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat dyan at welcome back to my channel, Kadogsing. Ngayon guys, sabayan natin yung ating buddy sa kanyang mga kadalasang ginagawa dito tuwing umaga. At mga kalahati nitong video ay magbibigay tayo ng tips kung yung mga itik nyo ay hindi pa nangingitlog sa mga edad na 5 months at 6 months old. So, abangan nyo guys. Pero bago yan guys, kung gusto nyo mga ganitong video, please like, share, and subscribe to my channel. At pakihit na rin yung notification bell sa gilid para lagi kayong manotify kung meron tayong mga bagong uploads na video. So, let's go! Nakabukas yung ating gripo buong maghapon para kahit papaano ay flowing yung ating supply ng tubig. Sinecheck na lang natin yan every 3 hours dahil may time na magbara yung gripo. Kada umaga po tayo naglilinis ng kanilang painuman para talagang presko yung mainom nila. Bagupod, mamindi lang ligkuan. Limjo, ligin mo. Lumot-lumot. Ngayon naman ay magbibigay na tayo ng pagkain. Dahil naka-poultry yung ating itik, tinitimbang talaga natin yung binibigay nating feeds bawat kulungan. Bawal magsobra at bawal ding magkulang. Talagang napakailap ng mga itik kapag nasa grower stage pa sila sa edad na mga 3 months hanggang 5 months. Unti-unti lang mawawala yung pagkailap nila kapag nagsimula na silang mag-laying. Dahil nasa grower stage pa sila, limit yung binibigay natin pagkain. So talagang matatakaw dahil ang grams na binibigay natin bawat itik ay sakto lang na makasurvive sila sa pang-araw-araw na kailangan nila na nutrients. So wala ka talagang makikitang itik na mataba sa ganitong mga edad. Tangaon ka. Baluraog ba nga ka?
Sa mga ganitong edad, ang pinapakain natin ay grower feeds dahil sila ay nasa mga 3 months old pa lang. Ganito yung style natin, nilalagay natin sa hanger para maayos yung pagkalagay ng feeds natin. At sabay-sabay din silang magrarambulan sa pagkain. Ngayon guys ay merong nagtatanong, yung itik nila ay nasa mga edad na 5 months pero hindi pa nangingitlog. Siguro ito yung mga nag-trial and error, yung mga sumubok mag-alaga ng mga 100 heads, 50 heads or mga 150 heads. Or yung mga naka-pre-rinse na mga itik. Ang advice natin dyan guys ay isunod nyo sa feeding guide. Kung wala kayong feeding guide, manghingi kayo sa merong mga feeding guide. So mga nag-iitikan na matagal lang nag-iitikan na naka-poultry, maghihingi kayo ng feeding guide. Bakit hindi pa nangingitlog yung mga itik nyo kahit nasa mga edad na 5 months or 6 months? So isa lang yung nakikita nating dahilan dyan. Late yung development ng mga itik nyo. Kapag late ang development ng mga itik natin, meaning hindi proper yung naibigay nating pagkain or kulang yung pagkain na naibigay natin since day 1 pa sila. So in short, parang natipid natin yung mga itik natin sa mga ganyan. Or yung mga binibigay natin na pagkain ay hindi talaga pang paitlog. So, yung pangpaitlog na mga pagkain ay yung mataas yung protein. Nasa mga kahit 17% yung protein. So, sa feeds ay kompleto na yan. Kompleto na yan ng mga nutrients. Kapag meron na kayong feeding guide at yung itik nyo ay, ang edad ay nasa mga 5 or 6 months. So, yung susundin nyo na feeding guide, yung edad na 4 months pa sila doon sa feeding guide para hindi talaga mabidla. So, dahan-dahan na na tatambok yung kanilang katawan, ano bang Tagalog? Dahan-dahan na tataba yung kanilang katawan at talagang hindi sila mabidla. Since 5 months yung edad nila pero yung ibibigay nyo na grams per itik ay yung nasa 4 months.
So yun lang, sundin nyo yung naka-feeding guide sa 4 months. Meron ding ibang pamamaraan guys. Bigyan nyo yan ng madaming feeds. Yan lang kasi yung magpapaitlog sa itik natin, yung commercial feeds na the clear. Bibigyan nyo yan ng maraming feeds. Talagang yung kaya nilang ubusin sa isang araw. At tuloy-tuloy yan hanggang sa mag first drop of egg sila. So kapag pangitlog na sila, first drop of egg, diyan na kayo babalik doon sa feeding guide. So ang ibig lang sabihin nun ay nandun na sa tamang taba yung kanilang katawan kasi nga nakapag-produce na ng itlog yung mga itik natin. So kapag ganon, doon na isunod nyo na sa feeding guide. Pero ako, sa aking pananaw, doon ako sa pinaka-safe. Doon talaga ako sa pinakauna nating nabanggit. So ayan, para talaga safe yung mga itik natin. Dahil napakasayang ng mga itik natin kapag mag-prolapse na nandyan pa sa mga ganyang edad. Napakasayang, malaki yung gastos natin, din mag-prolapse lang. Doon naman sa naka-pre-rinse, so, ang dapat makain ng ating mga itik para makapangitlog ay yung kuhol at saka laglag ng mga palay. So, yun po talaga ang pangpaitlog ng naka-pre-rinse. So, kapag yung area nyo ay kulang sa ganyan na kulang ng kuhol, kumbaga talagang walang masyadong makain na kuhol sa pinaglalagyan nila, ay hindi pa rin yan makakapangitlog. So, dapat ay merong mga ganyan na pagkain sa pinapastulan natin. So, dito sa ating farm ay talagang ang pinag-aaralan natin dito ay mapalong term yung kanilang production at maiiwasan natin yung mortality habang nandyan sila sa pangingitlog. So, ayan. Yan lang yung ating ma-share ngayon na mga kaalaman. So, muli, magandang araw sa inyong lahat dyan. Happy farming and God bless you all.